Oh, walang tao. Let's go! Oh, some scratches. We have to prevent that because the owner will kill us. Hey, you know what, Kaswabe? It is a very bad timing. It is raining. Kaswabe, this is the 2017 Volkswagen Golf GTI ABT Sportline. Ayon sa owner, okay, dalawang unit lang ang inilabas nito coming from Casa, and the unit price nasa around 2 million plus. This is fun, reliable, and very practical, Kaswabe. Kasi alam mo, even though this is a small car, hot hatch, kasyang-kasya ang pamilya mo. This is a 5-seater, okay, na ang kaluwagan niya ay para kang kumukuha ng sedan. So under the hood of this GTI ABT Sportline is a 2.0 liter inline-4 turbocharged petrol engine that gives 235 horsepower ang stock. Pero ito, modified siya by ABT, which is the tuning provider of the Volkswagen, na nasa 280 horsepower ayon sa owner, okay? 370 Nm of torque, pero for sure, merong slightly increased dyan. 0 to 100 niya ay 5.7 in real world, pero on paper, it is 6.2 and the top speed is 250 km/h. Mated siya ng 6-speed automatic transmission with paddle shifters and front-wheel driven ito, Kaswabe. So almost 40 years. Meaning nga pala ng GTI is Grand Touring injection para sa mga long journeys natin. Going down here, it is the very iconic na Volkswagen logo, ABT Sportline, because yan yung tuning provider ng Volkswagen. Meron kang honeycomb air opening dito, then extended ang ating front chin spoiler. Ito yung main beam headlights. You have blackout, then yung mga LED DRL projector bulb. Ang cool ng touch dito, di ba? And very aggressive yung mga front aprons. Ang nakakailang lang dito kasi 3.5 inch yung ground clearance. Medyo pag hindi ka nag-ingat, sasabit ka talaga rito. Sa wheels and tires, bago ang gulong natin, kaya napakaswerte natin, sabi ng owner na si Sir Matt. Very aggressive yung multi-spoke na gloss black. Then this is your yellow brake calipers, rotor disc, malaki rin. 245mm, 35 ang sidewall and 19 inch. Kung titingnan mo yung daliri ko, halos hindi na kasya, kaya ingat-ingat lang pag may mga speed bumps and rough road. Then this is your GTI fender emblem. Power folding mirrors natin, pa-upwards ang kanyang motion. Then additional na side skirt ng ABT Sportline. Meron siyang mga detalye na kulay itim dito. Macho looking siya. Anyway, pag tinignan mo sa side profile, it's not too flashy naman. Kumbaga nakikipagsabayan pa rin yung itsura niya on the road, nakakapag-blend siya ng maayos. Unlike doon sa mga rivals niya na bakitang-kita mo talaga yung kaibahan. Pero ito, ang maganda sa kanya, pwede mo itong, kumbaga, papunta ka ng work, mag-grocery ka, hindi masyadong mainit sa paningin. Pero kung makikita natin, maluwag pa rin siyang tingnan. Tama? Yun yung roof, meron kang very weird na shark's fin. Same naman yung wheels and tires natin na setup. Then rear, spoiler, integrated the brake lights, meron kang wiper, and special dito because it is an ABT Sportline, naka-quad exhaust tayo dito. Pero doon sa stock version niya, dual exhaust, plus meron ka ritong aggressive diffusers. Satisfying dito kung gaano kalutong and yung roar niya ng mga inline 4 natin because this is modified by ABT. Reverse cam, nasaan? Kasi meron tayo reverse cam Lumalabas yan dito, Kaswabe. Sumisilip. Parang si R2-B2 sa Star Wars. Siya ba yun? Parang ganun R2-D2 ba? Nagkamali pa tayo. LED, yung mga rear taillights dito. Meron kang ABT na font to know na this is not a stock Golf GTI. To open, it is manual opening lang. So, push mo to, tapos pull. Nakita ko lang dito na may detalye. Ingat lang raw pag may ipit yung kamay mo rito. Kasi naghanap ako ng mga switches and buttons dito. Wala naman akong makita. Then, ang cargo spacing niya, pag ibinaba natin yung second row seats, nasa 645 liters of space. Pwede ka magpasok dito ng mga golf club or golf bag. Hindi ko alam kung kasya, pero para yun yung purpose nito. Yan di ba? Side pockets ka rito and extra wheel and tire. Tonneau cover, nakasabit lang siya. Pag isasara mo, it is a manual closing. Nakakatuwa, practical pero fun.
Check naman natin yung interior. Introducing Atto Sport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo, pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, we are here sa second row. Alam mo, kapansin-pansin yung details ng mga seats, no? Alam mo ba yung brand na Burberry? Ito naman, naging red yung mga lining niya, tapos stitches. Then ultra suede dito sa headrest, sa backrest natin. And this part naman sa middle for the third seater, it is a synthetic leather. Then available naman, meron kang cup holder. Ito naman yung opening para doon sa pang mga golf club natin. Yan. So, as you can see, yung posture ko, it feels like a sedan. Parang wala ka talaga sa isang hatch na small car. Then, when it comes naman sa side shield, as you can see, meron kang piano black. Then, aluminum yung mga door opening handle. Very nice yung grip natin. Speakers. Then, door beams are, yan, enough. Kasya yung mga Jollibee na cup. Seat pocket is very nice, maluwag, stretchable, even doon sa driver seat. Meron kang mga vents, kaya lang you don't have any climate control or mga USB port. LED yung mga map lights natin, and grab handle, coat hook. So as you can see, ito yung allowance ng ulo ko. My height is 5'10" lang ako. Yan, sa tuhod naman, halos ito yung driving position ko kasi pantay lang naman sila. Welcome sa ating driver cockpit and unahin natin yung seats. Nakita mo, napaka-angled na mga side bolsters niya. Halatang pinag-igihan nila when it comes sa performance ng ating Golf GTI ABT, 'di ba? Ala Burberry pa rin yung details, ultra suede, pero halos dito alcantara na yung yung material. Pero minsan nakakalito lang talaga, you have to feel it kung ano talaga yung nandyan with the red stitching, 'di ba? This is your glove box, check natin, malaki-laki. Tapos ano yan? Meron kang DVD player and SD memory card slot. Volkswagen infotainment. See? Then dito may mga details ka na hindi naman ito carbon fiber diba? 2 cup holders, meron kang lalagyan ng USB port, e-brakes natin, this is your gear selector. So sport mode is tilt it right. Then meron tayong mga available na paddle shifters. Kanina hinahanap ko kung nasan ba yung drive modes, paano ito baguhin. Ito pala. So once na pinrest natin yan, you have normal, sport, eco, and individual settings. Normal lang natin ilagay, pero pag sa sport, try nga natin pag binomba. Mamaya paparinig ko sa inyo yan. So balik lang natin dito sa normal. So you have a very cute and tiny infotainment system. Touchscreen na, di ba? Sa bagay, 2017 naman. Physical switches, meron kang mga media, phone, and mute. So this is your settings for the infotainment system. Your very sporty na steering wheel, semi flat, multi switches, then volume, GTI na marker, your paddle shifters, gauge cluster, and it has a red needle. So it has a bezel dito surround sa mga speedometer and tachometer. And special is ambient lights on door shields, ABT na rear mirror. It is special. So hindi yan stock, eyewear, lalagyan. And center armrest is here.
Yan, meron kang storage na malalim. Alam mo, may strap dito eh. Oh. Ipitan ng cellphone, pwede to. Oh. Galing, diba? So ano pa hinihintay natin kaswabe? Paramdam ko naman sa inyo ang ating test drive impression. Daming pops. Here we go. Woo! Impressive hot hatch. Talagang naging iconic to. Kasi alam niyo naman, this is the successor of the Beetle. Kung sino si Camaro, pwede no? Ito pala dapat yung susunod niya, pero hindi sila nagkasundo. So Chevrolet nangyari. That's why alam mo, sa tingin ko kaswabe, talagang yumaman ng gusto ang VW. Kasi best selling yung Beetle before, di ba? Nung 1940s pa ba yan or 1930s, up until tumanda na siya ng 40 years. Then this one, first gen niya nung 1974. For how many years? Dun sa first gen niya, nag-start lang sila ng konting benta, tapos umabot sila ng in 1 year 400,000 units. Yun yung time na nakapag-acquire sila ng mga luxury brand and performance brand katulad ng Lamborghini nung 1990s, di ba? Tapos sumunod yung Porsche nung bandang 2010 and up, and nandyan pa yung mga Bentley, Audi. Kaya naman saludo rin talaga ako sa VW. Although this is the first. Ito yung first natin na automobile from VW. Satisfying yung exhaust niya, kaso nagkakaroon lang siya ng konting scratches kaswabe because of the body kit and naka-lowering spring niya. Totally fun and talagang papangitiin ka nito sa buong araw mo. Hindi ko alam ba't naka-high stress yung ultra watch ko eh. Nag-enjoy naman ako. Tingnan mo to, harap ka na. You can hear the popping sound, di ba? Very satisfying. Pero bothered lang talaga ako. Siguro naintindihan naman ni Sir Matt to, no? Every time na talaga nagkakaroon tayo ng hard acceleration, may kamot ng konti. Kung iisipin ko na talagang stock lang yung version nito, ang enjoy niya dalhin ang luwag-luwag dito sa harap. Then I like the steering wheel feel. Ang premium ng leather niya with the red stitching. Ang dali lang maneuver. Hindi siya ganun kagaan, may konting weight, pero okay lang kasi at least it blends kasi magaan yung dinadala natin. Karibal nito kaswabe yung Type R and Ford Focus the hot hatch. Check this out. Manual natin. Paddle shifters, downshift. Attack. Woo! Buti na lang, bago yung gulong natin. Sabi ka nun, tayo bibinyag. Kaswabe, please, don't try this at home. For service lang yung ginagawa natin. Tsaka yung vibes niya, alam mo, parang ka nagmamaneho ng mga Mini Cooper eh. Front wheel driven. Pero ang ganda ng ride. Kahit madulas, ang lakas na rin ng brake. Sobrang impressive. Kung magkakaroon ka lang ng mga other automobile, like lahat ng segment kukunin mo sa mga hot hatch, this one is a great choice. Very compact. And ang sarap dalhin kaswabe, kasya sa lahat ng bagay. Lahat pwede niyang pasukin. Modified yung mga exhaust natin, siguro coming from the ABT. Parang ano yan eh, yung mga Brabus, Alpine, di ba? Ganong level siya coming from Volkswagen. Sana next time makapag-review rin tayo ng Golf R. I think nasa around 300 horsepower na yun. Kung titingnan natin yung exterior niya, subtle siya, mas mabait. Unlike sa mas flashy na mga itsura ng karibal niya na WRX, lalong-lalo na yung mga Type R, di ba? So sa power, sakto lang siya, pero mararamdaman mo mabilis pa rin siya lumipad kaswabe. Satisfying feeling talaga. Woo!
This small and powerful hot hatch is for sale. If interested, please reach me sa contact number below. Biruin mo, mas higher stock horsepower output pa ito kaysa sa pinakabagong Toyota GR86. Ginawang practical ang dimension, so once na traffic, ala transporter movie ang way of driving. Pwedeng lusot sa mga everyday roads ng Pilipinas, kaya traffic, o maraming nakapark sa sidewalk. Follow me on Instagram Kaswabe, get a Rico Suabe merch. Maraming salamat, more power and more performance. Kaswabe, this is the 2017 Volkswagen Golf GTR. But GTR? GTI? Spacing ng sedan. Hot siya Kaswabe. Kaswabe. Thank you.